ang pagtatapos ng mga nakaraan. Dear Daddy Longlegs, pasensya na po kayo kung hindi ako nakasulat sa inyo na matagal. Marami pong mahalagang bagay na sunod-sunod po na nangyari sa buhay ko na kinailangan ko po munang ayusin. Masama po kasi talagang loob ko ng mga nakaraang araw. Ngayon ko lang po naisip na ang graduation namin ay sa isang linggo na po. Ikikwento ko po sa inyong magandang balita. Daddy, malapit na po ako makapasok sa kolehiyo. Noong nakaraang linggo po, nakatanggap po ako ng sulat. Natanggap na daw po ako sa Department of Literature. Mag-aaral po ako ng scholar. Kagaya po na sinabi ko sa inyo noon sa sulat ko. Kailangan ko na po talagang maging isang malaya. Dahil malaki na rin po ako. Alam niyo po ba, sinubukan ko na rin pong maging isang malaya. Siya nga pala, isang bagay pa po. Gusto kong ikwento sa inyo na niyaya na akong pakasal na nag-iisang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Siya nga po pala si Jervis Pendleton. Siya po yung tito ni Julia. Sa tingin ko po, nababanggit ko na siya sa mga sulat ko. Nararamdaman ko pong mahal na mahal niya ako. At seryoso po siyang nagtapat sa akin. Ngunit, hindi ko po tinanggap ang alok niya. Hindi naman po sa hindi ko siya mahal. Ang totoo po, mahal na mahal ko po siya. Naisip ko lang po kasi na baka magsisi lang po si Jervis kapag tinuloy namin ang gusto niya. Baka hindi po ako matanggap ng kanyang pamilya. Ayoko naman po mangyari yun. Baka rin po, hindi ko na mapagtapat sa kanya na isa lang po akong ulila. Ang relasyon namin ay nakatago po sa aking puso bilang isang alaala na hindi ko malilimutan kailanman. Pero may mga bagay po na hindi ko kayang itago. Isa po itong katotohanan na pilit kong tinatago na isa akong ulila. Dapat ko pa rin po bang itago ito? O kailangan ko na lang pong ituloy ang aking pagkukunwari? Hindi po ako makapagdesisyon. Daddy, kayo na lamang po ang natitira para sa akin. Ito na po ang huli kong kahilingan. Pumunta naman po kayo sa graduation ko at panoorin niyo ako. Sige na po. Panoorin niyo po ako at sabihin kung ano ang gagawin ko. Mic test! Mic test! Para sa room 301 kay Judy Abbott. Pinatatawag ka ngayon din ni Sir Melnor. Judy, makinig kang mabuti sa akin. Opo. Alam mo kasi, Judy, hinihiling ng eskwela na ito na magbigay ka ng isang valedictory speech sa graduation nito. Po, magbibigay po ako ng speech? Oo, tama ka, Judy. Ikaw ang napili sa lahat ng fourth year na magiging valedictorian ngayon. Po, totoo po ba yun? Ako ang valedictorian? Binabati kita at nagmamalaki kita. P.S. Daddy, ako po si Judy Abbott ay magbibigay ng isang valedictory speech bilang isang valedictorian ng eskwelahan po namin. Isipin niyo po yun, Daddy. Ako na isang ulila, ay isang valedictorian sa buong fourth year ng Lincoln Memorial High School. Kaya sana po, makapunta naman po kayo sa graduation ko kahit ano po ang mangyari. At tignan niyo po kung gaano nakalaki ang pinagbago ko ngayon. Oo, sige. Pupunta ka ba dito sa graduation namin bukas? Oo naman. Hindi ko sasabihin kay Judy na pupunta ka. Tito, mahal mo pa rin ba si Judy hanggang ngayon? Pasensya ka na. Paalam na. Anong sinabi siya ni Mr. Pendleton? Sabi niya pupunta raw siya sa graduation natin. Pero parang pagod na yung boses niya. Ha? Nagpunta daw siya dun sa Paris pagkagaling niya sa Rock Willow Farm. Ayaw na niya talagang tumuloy dun sa bahay namin sa New York. Pero darating siya bukas.
Ano kayang mararamdaman ni Judy? Bakit kaya ayaw ni Judy makita siya? Baka nga hindi sila magkitang dalawa pagka-graduate natin bukas. Tama ka nga. Ano nangyayari dito? Ba't seryoso mukha niyo? Wala naman. Siya nga pala, dumating ba ang kartero dito? Hindi ko alam. Marami pong salamat. John Smith. Ha? Galing to kay Mr. Griggs! Galing to kay Daddy! Dali, tignan nyo! Dali, tignan nyo to! Hindi ito ginawa ng sekretarya niya. Sinulat ito mismo ni Daddy Longlegs. Dear Miss Judy Abbott, dumaan lang ng ganoon kadali ang 3 taon. Natutuwa ako dahil nag-aral ka ng mabuti. Ang payat na si Judy ay pinili bilang isang valedictorian ng Lincoln Memorial High School. Judy, pinagmamalaki kita. Siguradong darating ako. Pupunta talaga ako sa graduation mo, Judy. Ang saya! Pupunta siya! Ang saya-saya ko! Pupunta talaga ako sa graduation mo, Judy. Dahil gusto kitang makita. John Smith! Ay! Makikita ko na rin si Daddy! Sally, Julia, makikita ko na rin siya sa wakas. Ang saya-saya ko talaga! Ang saya-saya talaga niya. Mali ang sinabi ko kanina. Makikita ko na si Daddy. At yun ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ba, Judy? Kalimutan mo na yung ibang bagay. Judy! Kumusta? Pasensya na, huli kami! Bob! Binabati kita, Sally. Maraming salamat, Bob. Mamaya na tayo mag-usap. 両親が来れないんでね、今日はお目付け役さ。卒業おめでとう、ジュリア。ありがとう、ジミー。いや、ジュディ、答辞を読むんだってね、すごいじゃないか。ありがとう。じゃあ、後で。まったく兄貴なんて、そんな役だよ。Julia! Binabati kita, Julia. Pinabati rin kita, Julia. Marami pong salamat, Papa, Mama. Natutuwa ako at gagraduate ka na rin ngayon, Judy. Mama, marami pong salamat. Tayo na, Julia. Teka, Mama, nasan po si Tito Jervis? Alam mo, hindi na siya makakarating. Pagkagaling niya sa Paris, bigla na lang siya nagkasakit. Jervis? Nagkasakit po siya? Delikado po ba ang lagay niya? Nagkaroon si Jervis ng pneumonia at mukhang malala nga siya ngayon. Kanina lamang namin nalaman ang tungkol doon. Hindi ko alam kung bakit niya tinago. Ang mabuti pa'y sumama ka na lang sa amin sa New York, Julia, para makita mo siya. Opo, sasama po ako. Pero, gaano po siya kalala? Ayon sa kanyang sekretarya, ang sabi ng doktor sa kanya ay si Jervis ay 50-50. Hindi maaari! Judy! Judy, kailangan puntahan mo siya. Mahal ka pa rin ng tito ko. Ano ba pinagsasasabi mo, Julia? Walang kinalaman si Judy rito. Hindi ba tama ako dito, Judy? Pero sandali lang, Mama. Huminaw ka nga. Graduation ng mga bata. Maaari mo siyang dalawin sa ibang araw. Ano ang pinagsasasabi mo dyan? Wala itong kinalaman sa batang ito. At ayoko sa kanya. Tayo na doon. Tayo na. Tayo na! Hindi maaari. Anong wala akong pakialam? Hindi! Jervis! Mga kaibigan,
Umpisahan na po natin ngayon ang commencement exercise ng Lincoln Memorial High School. Magsiupo po ang lahat. Ano ba yan? Nasaan ba si Judy Abbott? Ito na, pinakahihintay niya sandali. Judy! Sa New York pwede? Sa Park Avenue 4370 kay Mr. Jervis Pendleton. At ngayon, magbibigay na ako ng mga diploma sa lahat ng mga magtatapos na mag-aaral ng Lincoln Memorial High School for Girls. Kaya ngayon pa lang binabati ko na kayong lahat. Jervis. Oo. Hello? Si Judy Abbott po itong tumatawag. Pwede po kay Jervis? Hindi pala. Si Mr. Jervis Pendleton po. Kumusta po siya? Hindi pwedeng bisitahin. Hindi maaari. Nandiyan ka pa ba? Hello? Hello? Patawarin mo ako, Jervis. Patawad. Dapat sinabi ko na sa iyong isa akong ulila. Para naman hindi na kita nasaktan ng ganito. Ang daming pagkakataon na pwede ko sa iyong sabihin. Pero lahat ito kasinungalingan. Hindi ito para kay Jervis. Hindi ko sinabi sa kanya dahil ayokong malaman na isa akong ulila. Sana sinabi ko na sa kanya na walang takot at walang pag-aalinlangan. Walang pakialam si Judy rito. Hindi ba tama, Judy? Kahit napuntahan ko siya, paano kung hindi nila ako papasukin doon? Hindi ito maaari! Taxi! Judy! Saan ka pupunta? Pinamimigay na yung mga diploma. Ikaw na ang susunod doon. Pero, sigurado nandun na sa labang daddy mo. Tinintay ng speech mo. Judy, sige na! Tayo na! Si daddy, tama ka nga. Kailangan ko rin siya makita at makausap. Tama na, hayaan. Ikaw na magkasalita noon. Julia Pendleton! Apo! Binabati kita, Julia! Sally McBride! Apo! Binabati kita, Sally. Maraming salamat po. Ang huling mag-aaral, ang valedictorian ngayong taon, si Judy Abbott. Opo. Napakagaling mo talaga, Judy. Binabati kita. Maraming salamat po. At ngayon naman, sa ngalan ng lahat ng nagtapos, magbibigay ng speech si Miss Judy Abbott. Ito na yung script mo. Walang ibang makakagawa niyang script na yan. Kundi ikaw lang, Judy. Good luck sa'yo. Daddy, nandito po kayo, hindi ba? Sige na po, bigyan niyo ako ng lakas. Kasi po, ako lang mag-isa nandito. Judy, basahin mo lang yan. Ako po si Judy Abbott. Ngayong araw, ng pagtatapos namin dito sa Lincoln Memorial High School, kung saan tinuturo ang kalayaan, ang pagkakapantay-pantay, at ang pagkakawang gawa. Judy! Ang bansa kung saan ako pinanganak, ang Estados Unidos, ay nagtuturo din ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, base sa ginagawa ni Presidente Lincoln. Pero totoo ba na malaya na tayo? Totoo bang pantay-pantay tayo? Meron ba talaga tayong pagkakawang gawa? Alam niyo ba, na ang lahat po niyan, ay tinatanong ko palagi sa sarili ko nung maliit pa Hindi ako. ganda, basahin mo yung nakasulat sa script. Isa pa, kaya ako tinatanong yun, dahil ang kabataan ko ay hindi naman ganun kasaya. Pero, meron nag-iisang tao na sumagot sa lahat ng katanungan kong ito. Siya ang nangangalaga sa akin ngayon, na alam kong nandito siya ngayong araw na ito. Tinatawag ko siyang daddy, pero ang totoo, hindi kami magkadugo na dalawa. At hindi ko talaga siya kilala.
Sinuportahan ako ni Daddy ng 3 taon. At wala man lang hinihinging kapalit sa lahat ng mga nagawa niyang tulong sa akin. Judy, totoo bang isa kang... Hindi maaari. Si Daddy ay miyembro ng isang administrative committee ng isang institusyon. Anong institusyon? Ang ibig sabihin ng institusyon. Ang ibig sabihin ng institusyon. Ay isang ampunan. Tama! Alam niyo ba, nanggaling ako sa John Grier Home at nag-aral ako dito sa Lincoln Memorial High School. Natutuwa ako sa'yo, Judy. Hindi ko akalain na sasabihin mo yan sa lahat ng tao dito ngayon. Ha? Alam mo na pala ito noon pa, Julia? Ang sinabi po sa akin ay, iniwan daw ako ng magulang ko sa isang lugar sa New York. Lumaki nga ako na hindi kilala mga magulang ko o kahit na mga kamag-anak ko. Dahil lang sa kabaitan ni Daddy na talagang sumusuporta sa akin tulad ng isang ama. Kaya nandito ako ngayon at nagmamalaki nakatapos ng high school. Ang kabaitan niya ang nagligtas sa akin. Sa magulo at mahirap na buhay. At inalagaan niya akong mabuti hanggang sa sandaling ito. Ipinagmamalaki ko po siya sa inyo. Ngayon alam ko na hindi lang pang tuition fee at panggastos ang binibigay sa akin ni Daddy kung hindi ang lakas ng loob na mabuhay. Mabuhay na maging isang tunay na tao at isang normal. Yun ang tinuro niya sa akin. At ngayon sa wakas, malaya na rin ako sa mga makikita ng mga pag-iisip. At maaari ko nang ipagkalat ngayon sa lahat kung saan ako nanggaling at kung ano ang buhay ko noon. Daddy Longlegs, nakikinig po ba kayo sa akin? Alam nyo, ito lang po ang magagawa ko para masuklian ko ang kabutihan ninyo sa akin. Mula sa aking puso. Ay nagmumula po ang isang tunay ng pasasalamat. Jervis. Tinagaw kong katotohanan na isa akong ulila. Nawala na ngayon sa tabi ko ang pinakamahalagang kaibigan. Dapat, noon ko pa ito sinabi sa inyong lahat. Ito ang pinagsisisihan ko. Gusto ko pang pasalamatan ang aming mga guro na matyagang nagturo sa aming lahat. Kay Julia, kay Sally, kay Jimmy, at kay Bob, kay Miss Troy, kay Mr. Hardy, at sa lahat po ng mga kaibigan ko dito. Alam niyo ba, nag-aral po ako dito sa Lincoln Memorial High School at natutunan ko po ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na mayroon pala ditong kalayaan. Pagkakapantay-pantay at pagkakawang gawa sa ating nasyon. Natutuwa ako at sumusuporta kayo sa akin. Maraming salamat po. Bravo! Bravo! Judy, ang galing mo talaga. Ang ganda ng ginawa mong speech. Oh, hindi. Huwag ka na magsalita. Ayos lamang yun. Ang galing-galing mo talaga. Judy! Hindi ko alam. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Judy, alam mo wala ka nang dapat pang ikatakot. Alam ko. Miss Judy Abbott! Mr. Griggs! Nandito po ba ngayon si Daddy? Nasaan po si Daddy? Kailangan ko siya makausap. Naghihintay sa'yo yung sasakyan. Ha? Alam mo, Miss Judy, si Mr. John Smith ay may sakit. Ha? May sakit si Daddy? Gusto ko raw makita ngayon ni Mr. Smith. Kung pwede, sumama ka ngayon. Halika na! Sandali!
Huwag niyo pong kukunin si Judy! Bilis na! Huwag mo na sayangin ang oras. Judy! Mahal ka ni Jervis! Mahal ka pa rin ni Jervis! Maniwala ka sa akin! Mahal ka niya! Ganon din ako! Ganon din ako! Pero, Judy! Pakiusap,